Hinamak na manugang. Kabanata 206 sa pag-iisip nito, si Ren Zhenjun ay pawis na pawis. Kung ang kabilang partido ay talagang tagapagmana ng Dixon family, ilang salita na lang kung gusto niyang sirain ang pamilya ng Ren Hitang. Si Ren Feng ay naparalisa rin sa takot. Kung si Alex Dixon ay isang miyembro ng Dixon family, maaaring siyang mamatay ng 100 beses. Natahimik din ang paligid, may mga taong umaatres pa. Ang bawat tao ay may parehong iniisip tulad ni Ren Zhenjun. Ang young master ng Dixon family ay talagang dumating sa Haicheng, isa lang itong gintong bundok na bumaba mula sa langit. Walang sino man ang kayang saktan ang dakilang Buddha na ito. Nagulat si Alex Dixon, alam niyang sobra niyang inilantad ang kanyang kayamanan, at nagdulot ito ng hinala ng iba. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, actually, ang totoo, hindi ko ito puhunan. Si Li Tailei ang gustong mag-invest sa isang project, nagkataon, si Boss Ren ay gustong gumawa ng gamot, kaya ipinakilala ko ito sa kanya. Ako, ay ahente lamang ni Director Li. Tiningnan niya si Rennan habang nagsasalita, saglit na natigilan si Rennan, mabilis siyang bumalik sa kanyang katinoan at sinabing, nga pala, si Director Li ang namuhunan dito. Bagamat hindi niya alam kung bakit itinulak ni Alex Dixon ang sisi kay Li Tailei, marami na siyang nakitang bagay, alam niyang hindi dapat simple ang pagkakakilanlan ni Alex Dixon, kaya tumulong siyang magsinungaling. Kaya si Director Lee, nakahinga ng maluwag si Ren Zhenjun na para bang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat, nakahinga ang tensyon niyang katawan. Nakahinga rin ng maluwag ang paligid, si Li Tailei ang pinakamalaking tao sa Haicheng, at siya ang nag-invest dito, ito ay may katuturan. Gayunpaman, ang pamumuhunan ng 1 bilyon sa isang pagkakataon ay isa ng malaking pamumuhunan kahit para sa pinakamayamang tao sa Haicheng. Ito rin ay nakikita dahil sa tulong ni Alex Dixon, higit pa rito, talagang hinayaan ni Li Tailei si Alex Dixon na kumatawan sa mga pagbabahagi, makikitang hindi mababaw ang relasyon ng dalawa. Dahil malapit ang relasyon ni Alex Dixon kay Li Tailei, hindi nang ahas si Ren Zhenjun na magpabeya. Nagmamadali niyang sinabi, maraming salamat sa tulong ni Master Dixon sa paghila ng mga string, nabalitaan ko ngayon sa anak ko na gusto mong magtayo ng pabrika ng parmasyutiko, tama, magbayad din para sa lahat ng pondo, kunin ito bilang isang maliit na regalo para pasalamatan si Master Dixon sa pagliligtas sa aming buhay. Nag-isip sandali si Alex Dixon, siya ay isang karaniwang tao sa mga pabrika ng pharmaceutical, gayunpaman, sa exposition ngayon, nakita niya na masyadong mahal ang mga gamot ng mga pangunahing kumpanya ng pharmaceutical, ang ilan sa mga gamot na anti-cancer na inakala niyang may average na epekto ay talagang hindi bababa sa ilang libong yuan bawat kahon. Paano kaya ang mga ordinaryong tao na makabili ng ganoon kamahal na mga gamot? Kamatayan lang ang hinihintay nila, sa makatuwid, nais niyang magparehistro ng isang kumpanya ng parmasyutiko at magtayo ng isang pabrika ng parmasyutiko, una, gusto niyang gamitin ang isang bahagi ng Race Eta sa 9 Profound Heaven Scripture para makinabang ang publiko. Pangalawa, nais niyang gamitin ito bilang isang lihim na puhunan upang mapalawak ang kanyang lakas. Tulad ng para sa Haicheng, magiging isang independenteng imperyo ng negosyo na hindi siya aasa sa pamilya Dixon. Dahil pamilyar na pamilyar si Ren Hetang sa pabrika ng parmasyutiko at binayaran ang lahat ng bayad, tumango si Alex Dixon at sinabing, okay, 1 bilyon ang gagamitin para sa pagpapaunlad at pamumuhunan ng repairing ointments, susubukan naming buksan ang dayuhang merkado. Sige, pagkatapos ng clinical trials ng Medicine Pass, agad na nag-set up ng branch company sa ibang bansa, mabilis na sabi ni Ren Zhenjun, na sumabog sa tuwa. Noon pa man ay sinasakop ng Ren Hetang ang domestic market, maraming beses niyang gustong buksan ang internasyonal na merkado para maisapubliko ang TCM ng China sa buong mundo, ngunit nagdurusa siya sa hindi sapat na pondo, ang maaaring gamot ay hindi kinilala ng ibang mga bansa. Ngunit ngayon, may 1 bilyong pamumuhunan at ang mga mahimalang epekto ng repairing ointment, ilang minuto lang para makapasok ang Ren Hetang sa merkado ng parmasyutiko sa ibang bansa. Kahit na ang Ren family ay nagmamay-ari lamang ng 100 milyong shares, mahirap pa ring tansyahin ang tubo. Masasabing pinuna ng pamumuhunan ni Alex Dixon ang nakikitang panghihinayang ni Ren Zhenjun.
Tumingin si Renan sa paligid at binalak na tawagan si Renfeng para humingi ng tawad kay Alex Dixon. Bigla siyang sumimangot, "Ha? Saan nagpunta si Renfeng?" Tumingin si Ren Zhenjun sa paligid na may malungkot na mukha. Ngunit walang bakas ng Renfeng. Galit na sabi niya, "Saan kaya tumakbo ang bastos na ito? Hanapin mo siya agad at lumuhad para humingi ng tawad kay Master Dixon." Sa isang underground na bodega ng Expo, itinulak ni Renfeng ang pinto at pumasok, puno ng galit ang kanyang mukha. Ngayon pa lang, sinamantala na niya ang kaguluhan sa karamihan para makatakas. Kung hindi, nakikita ang ugali ng kanyang kuya kay Alex Dixon, tiyak na hihingi siya ng tawad sa panloloko. Si Renfeng ay napuno na ngayon ng puot, at sinisi niya ang lahat kay Alex Dixon. Kung hindi dahil sa hitsura ni Alex Dixon, hindi siya maalis sa karapatan ng paghalili ng kumpanya. Kuya Feng, mabilis na lumapit sa kanya si Megan Lewis at napasigaw sa takot, "Bilisan mo at tingnan mo, anong nangyari sa kapatid ko? Kakakuha lang niya ng ointment na binigay mo sa kanya at orihinal na ayos pa. Pero ngayon bigla na lang sumisigaw na ang sakit ng kamay niya." Ang sakit-sakit, hinawakan ni Mark Lewis ang kanyang kanang kamay, at ang kanyang mukha ay namilipid sa sakit. Ang kanyang kanang braso ay naging itim at necrotic. May dalawang doktor sa tabi niya, at kinakabahan silang ginagamot siya. Pinagpapawisan si Mark Lewis sa sakit. Nawala ang lahat ng pakiramdam ng kanang kamay niya. Kakagamit lang niya ng ointment ni Renfeng, at mabilis na gumaling ang pilay niyang kanang kamay. Nagtago ang magkapatid sa meeting room at nagplanong hintayin munang umalis si Alex Dixon bago umalis. Gayunpaman, wala pang isang minuto, ang kanyang kanang braso ay naging itim at namamaga. Ito ay isang sakit na tumatagos sa puso. Medyo natakot si Megan Lewis. Mabilis siyang tumakbo palabas at nakita ang dalawang doktor. Ang dalawang doktor na ito ay mga dalubhasang guro mula sa klinika na dumating upang lumahok sa Expo. Kumunat ang noo ng isa sa matandang doktor at umiling, "Parang hindi ko kayang panatilihin itong kanang braso." "Ano ang sinabi mo?" Nagulat si Mark Lewis at mabilis na nagmakaawa, "Doktor, pagalingin mo po ako, ang ayos ng kamay ko kanina lang, hindi ko alam kung bakit biglang naging ganito." Napabuntong hininga ang matandang doktor, "Sinubukan ko na ang lahat, sa karamihan, ang kanang braso mo lang ang mapoprotektahan ko. Pero lahat ng meridian mo ay baldado, sa hinaharap, ang kaliwang kamay mo lang makakain gamit ang chopsticks." Paano ito nangyari? Puno ng malamig na pawis ang buong katawan ni Mark Lewis, siya ay nasa isang estado ng takot. Kahit nahawakan niya ang kanyang kanang kamay, hindi niya magawang kunin ang mga chopstick. Walang silbi ang brasong ito, isa lang itong palamuti sa kanyang katawan. Alex Dixon, siya yun, kinagat ni Renfeng ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Natigilan si Megan Lewis at mabilis na nagtanong, "Kuya Feng, ano ang kinalaman nito kay Alex Dixon?" Mabangis ang mukha ni Renfeng at galit na sinabi niya, "Yung binili kong gamot na inirerekomenda ay talagang walang kwentang gamot na itinapon ni Alex Dixon, may side effects itong herb, nagdudulot ng necrosis sa katawan." Tiniis ni Mark Lewis ang sakit at nagtanong, "Renfeng, hindi ba ikaw nagdala ng gamot na ito? Sinabi mo pa na ito ay isang banal na gamot, maaari nitong gamutin ang aking kamay." Niloko ako ni Alex Dixon, galit na sabi ni Renfeng, pagkatapos ay iniwagayway ang kanyang kamay at hinayaan munang lumabas ang dalawang doktor. Sinabi niya sa kanila ang nangyari sa labas. Natigilan si Megan Lewis nang marinig yun. Pagkatapos niyang mabawi ang kanyang pakiramdam, nagmamadali siyang nagtanong, "Kuya Feng, mayroon ka pa bang ointment sa lupa?" "Hindi," umiling si Renfeng, "lahat ng iyon ay kinain ng aking ama at ng aso, wala nang natira." Tapos baldado talaga ang braso ng kapatid ko, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Megan Lewis, at ang malamig na pawis ay bumuhos sa kanyang noo. Walang magawang sinabi ni Renfeng, "Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo si Alex Dixon, sa kabutihang palad ay hindi naputol ang iyong kanang kamay. At ganoon din ito sa hinaharap kapag kumain ka gamit ang iyong kaliwang kamay." Malungkot ang mukha ni Mark Lewis, dahan-dahan siyang tumayo at biglang sinipa si Renfeng ng malakas. "Bullshit, bagamat nasugatan ang kanang kamay ko, nagagalaw ko pa rin, kung hindi dahil sa gamot na binigay mo sa akin, hindi sana napilayan ang kamay ko."
Nasipa si Renfeng ng napakalakas kaya nasuri-suray siya ng ilang hakbang at nauntog sa istante, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang likod. Galit siyang tumayo at sumigaw, "Mark Lewis, wala itong kinalaman sa akin, kung may gusto kang sisihin, sisihin mo si Alex Dixon, si Megan, hindi makatwiran ang kapatid mo, sabihin mo sa kanya." Hehe, ngumisi si Megan Lewis at biglang sinampal ang mukha ni Renfeng, "Basura si Alex Dixon, hindi siya marunong magpino ng gamot, nagsisinungaling ka sa akin, nagdala ka ng gamot, kakampi ni Alex Dixon ang kapatid mo, nalinlang ba ang pamilya mo sa panlolokong ito? At sinasadya, tinulungan niya tayong pagtawanan." Kabanata 207 tutulungan ko siya. Tinak pa ni Renfeng ang kanyang mukha at galit na sinabi, "Baliw ka ba? Bakit ako tutulong sa panloloko?" Malamig na tumayo si Mark Lewis at ngumuso. "Ang kamay ko ay napilaya ni Alex Dixon, he hates me to the core. It must be the two of make a deal in private, otherwise, he would invest 1 billion yuan in your family for no reason. Do you think it's as kasing dali ng 10 yuan na kumuha ng 1 bilyong yuan?" Natigilan sandali si Renfeng at galit na umungol, "King ina, I took the medicine for you and was kicked out of the company. I didn't expect to have 2 ingredients." Binigyan mo ako ng gamot, napakadilim ng mga mata ni Mark Lewis na maaaring tumulo ng tubig. Si Alex Dixon ay nasa Lewis family sa napakaraming taon, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa basurang ito ay maaaring gumawa ng mga listahan na halamang gamot. Ang lalaking Dixon na ito ay orihinal na manloloko, umasa siya sa kanyang bibig para manlinlang ng iba, maging si Lee Tylay at ang iba pa ay naniwala sa kanya. Siguradong nakumbinsi siya ng nakatatandang kapatid ni Renfeng. Kung marunong gumawa ng gamot si Alex Dixon, matagal na siyang mayaman, bakit kailangan niyang maging in-law na manugang? Sigurado na ngayon si Mark Lewis na may lihim na pakikitungo kay Renfeng kay Alex Dixon, hindi nagdalawang isip si Ren family na ipaghiganti siya para kumbinsihin si Alex Dixon na mag-invest kay Lee Tylay. Nang maisip ito ni Mark Lewis, mas natitiyak niya na si Renfeng ay pumanig kay Alex Dixon. Kung hindi dahil sa gamot, hindi sana tuluyang napilayan ang kanang kamay niya. Galit na bumangon si Renfeng, tumalikod, at naglakad palabas. "Damn it, Dogbite Lu Dongbin, dapat hindi na kita tinulungan. Tatawagan ko ngayon si Alex Dixon at tingnan kung paano niya haharapin ang inyong dalawa." Saktong pagtalikod niya, bigla siyang sinunggaban ni Megan Lewis at inihampas ang isang kahoy na patpat sa kanyang binti. "Ah!" Sumigaw si Renfeng at bumagsak sa lupa, nakaramdam ng matinding sakit ang kanyang kanang binti at diretsyong nabali ng stake. Si Megan Lewis na nakatayo sa kanyang harapan ay matagal nang nawala ang kanyang maamo at mapanlokong anyo mula noon, mabangis niyang hinawakan ang pamalo sa kanyang kamay, at ang kanyang tingin ay mabangis. Para lang siyang babaeng yaksha. "Megan, paano mo ako nagagawang ganito?" Nakaramdam si Renfeng ng isang uri ng kahihiyan dahil sa pagtataksil. Nakaramdam siya ng sakit at galit habang umaatungal, "I have treated you very well, why would I even propose marriage to you? You actually dare to hit me." "Propose marriage to me?" Pinulot ni Megan Lewis ang sulok ng kanyang bibig sa panghahamak, sinukli niya ang kanyang buhok at ngumisi sa pang-aalipusta. "Ang tanga mo ngayon. Wala kang pera at kapangyarihan. Sa tingin mo ba interesado ako sa'yo? Nakitulog ako sa'yo dati kasi akala ko magmamana ka ng Ren family. Pero ngayon hindi mo na kaya. Bakit naman kita susundan?" Nagalit si Renfeng at sinabing, "Kahit ano pa, anak pa rin ako ng Ren family. Sa tingin mo wala akong pera? Magkano kaya ito?" Nagkibit balikat si Megan Lewis at sinabing, "Hindi ikaw ang kahalili ng kumpanya. Makakakuha ka lang ng ilang daang libong pera sa bulsa. Hindi sapat ang halaga nito para suportahan ako, ang mga taong napasukan ko, ang kontak sa nakaraan ay ang lahat ng mga taong may kapangyarihan at impluwensya sa pamilya. Sila ay hindi bababa sa 1 milyon o higit pa." Pagkasabi nun ay ngumisi ulit siya, "Nung nag-book ako ng kwarto sa'yo, bigla akong naglagay ng bukol ng dugo ng kalapati sa sahig. Sa tingin mo ba ikaw ang unang lalaki ko, idiot?" "Megan, ikaw?" Natigilan si Renfeng at hindi makapagsalita. Sa isang iglap, naramdaman niyang parang nahulog siya sa bangin, at nanlamig ang buong katawan niya. Noong una ay inakala niya na si Megan Lewis ay isang dalisay at maislan na mahinang babae, kaya hindi niya maiwasang humakbang at galit na galit si Alex Dixon.
Ngunit hindi niya inaasahan na totoo ang lahat ng sinabi ni Alex Dixon. Ang walang magawa at nakakaawang mahinang babae na ito ay talagang isang magandang ahas. Hindi, ito ay mas makamandag pa sa isang magandang ahas, isang babaeng alakdan. Isa pa, nang sinusundan siya ng babaeng ito sa hotel, naglabas pa siya ng damit na may dugo ng kalapati para maging dalisay, hindi alam kung gaano karaming lalaki ang natulog sa kanya. Nakatayo siya sa isang berdeng damuhan, ngunit talagang nakikita niya ang babaeng ito bilang isang kayamanan, nagnakaw siya ng gamot para sa kanya, kinontra ang kanyang kuya para sa kanya, at nagnakaw ng pera sa kumpanya para ibili siya ng gamot sa espiritu. Nabaliw lang si Ren Feng, at baliw na sumugod kay Megan Lewis. Putya, papatayin kita, magwala ka. Sinipa siya ni Mark Lewis sa mukha. Dahilan para bumagsak si Ren Feng sa lupa, dumudugo ang ilong niya. King ina, binali mo kamay ko, this debt will be counted on you. Mabilis na sinabi ni Megan Lewis, Kuya, hanapin natin si Alex Dixon para kunin ang gamot at ipagamot niya ang iyong kamay. Sa tingin mo bibigay niya? Madilim na sinabi ni Mark Lewis, natatakot ako na kapag nakita niya akong ganito, matutuwa siya sa aking kasawian. Pagkasabi niyan, galit niyang sinipa si Ren Feng sa tiyan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Nagalit si Megan Lewis. Hindi siya nagdalawang isip na isakripisyo ang kanyang sex appeal. Ngunit sa huli, ang basurang ito na si Ren Feng ay walang silbi at nagdulot ng pinsala sa kanya, napilayan ang kamay ng kapatid niya. Nag-isip si Mark Lewis na may madilim na mukha sa loob ng ilang segundo at sinabing, paano nalaman ni Alex Dixon kung paano magpino ng gamot? Ang gamot sa espiritu sa kanyang mga kamay ay dapat matagpuan ng ibang tao. Siya ay naninirahan kasama ang makadyos na doktor na si Shou sa lahat ng ito. Time. Baka ang gamot na binigay ng apo ni Godly Dr. Shou, puno ng kalokohan ang bibig nitong manloloko, nabighani ang tandang babaeng ito kay Alex Dixon, siguradong hindi niya tayo papansinin. Kuya, matagal nang nakipag-away si Godly Dr. Shou sa tatay ko, hindi kanya gagamutin. Sabi ni Mark Lewis, ayos lang, bumalik muna tayo sa Jinling at hinihiling kay Lola na hanapin ang patriarch, hilingin mo sa patriarch na pilitin siyang gamutin ako. Binigyan ni Megan Lewis si Ren Feng ng malamig na tingin, anong gagawin natin sa tandang ito, hindi natin siya hahayaang makawala. Hehe, napilayan niya ang kamay ko, gusto kong pagbayaran niya ang buhay niya. Si Mark Lewis ay nanunuya ng masama, yumuko, kumuha ng lubid ng abaka, at sinipa si Ren Feng sa lupa, tinapakan niya ang katawan ni Ren Feng at itinali siya. Ang mga mata ni Ren Feng ay puno ng takot, malakas na sigaw niya, anong ginagawa mo? Hindi lang siya pinansin ni Mark Lewis, at itinali ng mahigpit si Ren Feng, tapos, tumayo siya at ngumisi, syempre papatayin na kita. Pagkatapos sabihin yon, sinabi niya kay Megan Lewis, sindihin ang apoy at sunugin ang lugar na ito. Bitawan mo ako dali. Sa sobrang takot ni Ren Feng ay nanginginig ang buong katawan, hindi niya akalain na magiging ganito kalupit at walang awa ang magkapatid na ito, talagang gustong sunugin ang bahay. Bumunot ng posporo si Megan Lewis at ngumiti kay Ren Feng, Kuya Feng, kung hindi dahil sa pinalayas ka sa pamilya Ren, hindi sana kita tratuhin ng ganito. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay at ikinawit ang posporo sa kurtina. Boom, ang kurtina ng telang curtain ay agad na naiilawan, at ang apoy ay nag-alab ng matindi. Agad na kinuha ni Mark Lewis ang laban at sinira ang ebidensya. Si Megan Lewis ay napaatras ng 2 hakbang at ninisyan, Ren Feng, walang kinalaman sa amin ang pagkamatay mo, aksidente ito. Ang mga alon ng init ay damaloy patungo sa mukha ni Ren Feng. Natakot siya at nanghihinayang, nagsisi siyang hindi nakikinig kay Alex Dixon. Nanginginig ang katawan ni Ren Feng, malakas siyang sumigaw, huwag, bitawan mo ako, hindi ko kasama si Alex Dixon. Hindi mahalaga kung kakampi mo o hindi, malungkot na sabi ni Mark Lewis, pinalayan mo ang kamay ko, kaya dapat kang mamatay. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at umalis na madilim ang mukha, tumalikod din si Megan Lewis at sinundan siya palabas, bumalik ka, huwag mo akong iwan. Nadurog ang puso ni Ren Feng at napasigaw siya, hindi man lang lumingon ang magkapatid na Lewis family, lumabas na lang sila ng pinto at nilock ito sa likod nila.
Kabanata 208 ang nagngangalit na apoy ay tumagos sa mga kurtina, inihaw ang mukha ni Renfeng sa matinding sakit, umusok ang usok sa silid, nasinakal siya at walang tigil ang pag-ubo. Tulong, ubo, may dumating, sumigaw ng malakas si Renfeng, sinusubukan ang kanyang makakaya na lumipat papunta sa pinto. Sa kasamaang palad, siya ay nakatali at nakalock ang pinto, hindi siya makakagawa. Mabilis na dumaan ang apoy sa mga kurtina at nasunog sa mga istante ng bodega, palaki ng palaki ang apoy. Nasusunog ang buhok at damit ni Renfeng, napasigaw siya at gamulong sa lupa ang apoy. Ito ang bodega sa ilalim ng lupa, kahit anong sigaw niya, walang nakarinig sa kanya. Si Renfeng ay desperadong humingi ng tulong, ngunit walang tumugon. Sa sandaling ito, napuno siya ng panghihinayang at puot. Nanghihinayang na siya ay may mga mata ngunit nabigong makakita, at napagkakamalang inisip na mabuting tao ang makamandag na babae. Kinasusuklaman niya ang sarili dahil hindi niya pinakinggan ang mga salita ni Alex Dixon, may dalawa siyang ingrate sa tabi niya. Gayunpaman, huli na ang lahat, nilamon ng nagngangalit na apoy ang lahat. Sa exposition hall, tumunog ang alarm sa buong hall. Ang mga tao ay parang baha na nagbukas ng isang dam, walang kabuluhang umaagos palabas. Pinuprotektahan ng kanilang bodyguard si Ren Zhenjun at ang iba pa habang tumatakbo sila palabas para maiwasang matamba ng mga tao. Buti na lang at bihasa ang mga security guard sa expo, at mabilis nilang inilikas ang mga tao sa labas. Sa sandaling ito, nakasimangot si Ren Zhenjun, nasaan si Renfeng? Agad na kinuha ni Renan ang kanyang telepono, ngunit naka-off ang telepono ni Renfeng. Tumawag siya pabalik sa kanyang tahanan upang magtanong, ngunit hindi siya umuwi. Biglang naalala ng isang bodyguard, Boss Ren, nakita ko ngayon si Young Master Feng na pumunta sa basement. Ano, hindi pa lumalabas si Ren Feng, nagulat si Ren Zhenjun at biglang nagbago ang mukha niya. Mabilis na tinipon ni Renan ang kanyang mga tauhan at naghanda na hayaan silang sumugod sa basement upang iligtas ang mga tao. Gayunpaman, masyadong malakas ang apoy, ang mga bodyguard ng Ren family ay mahiyain at walang lakas ng loob na humakbang pasulong, alam ng lahat kung sumugod sila sa sunog sa oras na ito, maaari silang mawala ng buhay. Si Alex Dixon ay nakatayo sa gilid at malamig na pinag-cross ang kanyang mga braso. Nakita niya si Renfeng na tumatakbo ngayon, at pumasok na siya sa basement. Gayunpaman, ang taong ito ay walang kinalaman sa kanya. Hindi na niya kailangang pansinin, lalo na't iligtas siya. 3 truck ng bumbero ang nakahilera at patuloy na nagsabog ng mga haligi ng tubig sa apoy, nagmamadaling pumasok ang mga bumbero. Makalipas ang kalahating oras, isang bumbero na may dalang figure ang sumugod palabas sa bulwagan ng exhibition na umuusok habang humihinga ng malalim. Nang makita ni Ren Zhenjun ang mga figure ng tao, nanginginig ang kanyang buong katawan at hindi sinasadyang sumigaw, Renfeng. Inilagay ng bumbero ang tao sa lupa, mabilis na lumapit si Renan at tumingkayad para tingnan ang kanyang hininga. Tinaas niya ang ulo niya at sinabing, Tay, galit pa rin si kuya. Namutla ang mukha ni Ren Zhenjun, saka lang siya napabuntong hininga at tuma-NGO. Buti na lang ayos na siya, gaano man kalumpo si Renfeng, anak niya pa rin siya. Tumingin si Renan kay Renfeng at kumunat ang noo, ngunit. Ano lang yun, nag-aapoy ang puso ni Ren Zhenjun sa pagkabalisa. Tinulak niya ang bodyguard na nakahawak sa kanya at humakbang pasulong. Nakapikit ang mga mata ni Renfeng, nasunog ang kanyang buhok, at walang bahaging nawawala sa kanyang katawan, nasunog at nasira ang kanyang buong mukha, at may ilang malalaking paltos dito. Hindi komportable si Ren Zhenjun na tumingin dito. Kadalasan, pinaka-pinapahalagahan niya si Renfeng dahil kamukha niya si Renfeng, siya ay may makapal na kilay at malalaking mata, at siya ay mukhang isang henyo. Ngunit ngayon, ang mukha ni Renfeng ay nasunog at pumangit, at siya ay nagmukhang multo. Not to mention working in the company in the future, kahit lumabas siya para makipagkita sa mga kliyente, matatakot ang mga kliyente niya. Nabalisa si Ren Zhenjun at mabilis na bumangon para makaawa kay Alex Dixon, Master Dixon, pakiligtas ang anak ko, ituturing ka ng buong Ren family bilang benefactor nila. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at nag-isip sandali.
May liligtas nga niya ang kanyang anak mula sa mga paso ng ganitong antas. Pero, ayaw niyang iligtas si Renfeng, isang hamak na mayabang magsalita, walang galang sa kanya, at nakipagsabuatan pa sa magkapatid na Lewis family para saktan siya. Bakit siya kaawaan? Habang nag-iisip pa lang si Alex Dixon, biglang tumunog ang matalim na sigaw ng isang babae. Renfeng, tumingala si Alex Dixon at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na natatakpan ng mga branded na produkto at nagniningning na mga alahas na tumatakbo pababa mula sa isang BMW 7 Series na kotse, puno ng gulat ang mukha niya habang nakadagan. Ang babaeng ito ay natisod sa gilid ni Renfeng, nang makita niya ang kaawa-awang kalagayan nito ay agad siyang napasigaw. Fenger, paano naging ganito? Nagmamadaling sinabi ni Rennan, ikalawang ina. Nasunog ang mukha ni Renfeng ng apoy, nakikiusap si tatay kay Master Dixon na gamutin ang kanyang mga sugat. Tumayo ang babae at biglang sinampal ang mukha ni Rennan, galit na sambat niya. Kung hindi mo nabantayan mabuti ang kapatid mo, paano naging ganito si Fenger? Lumitaw ang 5 marka ng daliri sa kaliwang pisngi ni Rennan, awkward siyang tumayo doon. Stop right now, gusto mo pa bang ipahiya ang Ren family? Sumigaw si Ren Zhenjun sa malalim na boses. It's all because you are too spoiled. Tahimik na tumakas si Renfeng, ikaw din ang nang-spoil sa kanya ngayon. Nang magsalita si Ren Zhenjun, bagamat puno ng hinanakit ang mukha ng babae, hindi na siya naglakas loob na atakihin pa si Rennan, ibinaling niya ang kanyang ulo upang sumulyap kay Alex Dixon at galit na sinabi, isang batang dilaw ang buhok, at gusto mo pa rin siyang tratuhin na karapat-dapat siya kay Renfeng. Sa sobrang takot ni Ren Zhenjun ay namamanhid ang kanyang anit, agad siyang sumigaw, humihingi kaagad ng tawad kay Master Dixon, kung maglalakas loob kang hindi respetuhin muli si Master Dixon, umalis ka na rito. Gusto mo humingi ako ng tawad sa kanya, Ren Zhenjun, kinukuha mo ba ang buhay ng anak mo bilang isang laro ng bata? Buhay ng anak ko ang nakataya ngayon, paano ko hahayaan ang ganyang tao na gamutin ang sakit ng anak ko? Ang babae ay parang baliw na leon habang sinisigawan si Ren Zhenjun. Kahit ano paman, kailangan kong hanapin ang pinakamahusay na doktor. Kumunat ang noo ni Rennan at sinabing, ang galing ni Master Dixon sa medisina, siya ang pinakamahusay na doktor na nakita ko. Tumalon ang babae at itinuro ang ilong nito at sinimangutan, shut up, gusto mong patayin ang kapatid mo para manahin mo ang negosyo ng pamilya ng Ren family, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Siguradong nakipagsabuatan ka sa dilaw na buhok, na doktor na ito. Tumahimik ka, galit na galit si Ren Zhenjun kaya nagalit siya, sinampal niya ng malakas ang mukha ng babae, kung hindi ka humingi ng tawad kay Master Dixon, umalis ka sa bahay ko. Sinampal ang babae, pero hindi lang siya tumigil, napaluha pa siya, inihagis niya ang sarili kay Ren Zhenjun at sinimulan itong bugbugin. Fine, why don't you just knock us both to death? Alam kong hindi mo magustuhan si Fenger, at hindi siya papayagan ng kumpanya na pamahalaan ito, you don't have the sun in your eyes. Si Ren Zhenjun ay kinagat pa niya ng 2 beses, wala siyang magawa. Awkward na sinabi ni Rennan kay Alex Dixon, paumanhin, Master Dixon, pangalawang ina ko ito, kadalasan, medyo mabangis siya, humihingi ako ng paumanhin sa kanya sa ngalan ng pamilya Ren, pasensya na talaga. Wala lang, hindi ako sure na gamutin ang mga sugat ni Renfeng, malinaw na sabi ni Alex Dixon, alam niyang asawa ito ni Ren Zhenjun. Hindi naman big deal na sabihing mabangis ang babaeng ito, siya ay ganap na isang baliw. Gayunpaman, kumpara sa kanyang biyenang si Helena, ang splash ng babaeng ito ay medyo mababa pa rin. Kung si Helena, matagal na siyang gamulong sa sahig. Tara na, sabi ni Alex Dixon kay Chen Xiaojiao, na natigilan, at tumalikod para umalis. Nahulaan din ni Rennan na hindi makikialam si Alex Dixon, mabilis niyang sinabi, naabala ko si Master Dixon, hayaan mo akong magmaneho sa iyo. Hamarang si Chen Xiaojiao sa kanyang harapan at sinabing, hindi na kailangang magmaneho, ako ang magdadrive kay Kuya Alex, dapat mong bantayan ang iyong pangalawang ina, kung hindi, kakamote niya ang mukha ng iyong ama. Si Ren Zhenjun ay isang mabangis at ambisyosong tao, ngunit siya ay binugbog ng tusong ito hanggang sa wala na siyang lakas para lumaban, may ilang bakas pa nga ng dugo sa mukha niya, and he was blocked in a sorry state. Lalong naging matapang ang babae habang lumalaban,
Napakamot siya ng paulit-ulit, at napasigaw pa siya. Ang buhay ng anak ko ay mahalaga, hindi ko hahayaang tratuhin siya ng dilaw na buhok na kwek-kwek na ito kahit mamatay ako. Hinarang ni Ren Zhenjun ang kanyang mukha habang umuungal. Tama na, si Master Dixon ay isang sikat na doktor. Ano ang alam mo? Kabanata 200, wala siyang buhok sa kanyang bibig, kaya siya ay maituturing na sikat na doktor. Tatawagan ko ang sikat na doktor mula sa Jing City bukas, tiyak na mapapagaling ko si Fenger. Si Ren Nan ay talagang walang magawa, at ngumiti ng paumanhin. I'm sorry, hinayaan kitang makakita ng joke. Nagkunwaring mature si Chen Xiaojiao at tinapak ang kanyang balikat. Ang sabi niya, may baliw sa pamilya, hindi madali para sa iyo na lumaki ng ligtas sa pamilyang ito. Si Ren Nan ay labis na napahiya at napangiti na lang siya ng hindi maganda. Sumakay na si Alex Dixon sa kotse. Mabilis na binuksan ni Chen Xiaojiao ang pinto at umupo sa driver's seat. Sabi niya, Kuya Alex, bakit ang tahimik mo? Tingnan mo si Boss Ren. Boss siya ng isang kumpanya. Pero binugbog siya ng asawa niya sa harap ng lahat. Hindi ko talaga inaasahan yun. Napangiti ng mahina si Alex Dixon at sinabing, siya ay wala. Kung nakita mo ang aking biyenan, malalaman mo kung ano ang tunay na shrew. Bakit, ganyan ba kalakas ang biyenan mo? Nagulat si Chen Xiaojiao sa bintana at naisip ang mabangis na hitsura ng kanyang biyenan sa kanyang isip, bigla siyang umiling at bumuntong hininga. Kuya Alex, hindi ko inasahan na mamuhay ka rin sa kalungkutan. Talagang narinig ni Alex Dixon ang isang bakas ng simpatiya sa kanyang tono, galit at nakakatawa siya at pinagalitan siya. Stop talking nonsense, magmaneho ka. Inilabas ni Chen Xiaojiao ang kanyang dila, ngunit nakaramdam pa rin siya ng simpatiya para kay Alex Dixon sa kanyang puso. Pagkatapos umalis sa expo, si Alex Dixon ay hindi bumalik sa Show family, ngunit nagpunta sa Lee family. Si Lee Tailei ay umiinom ng tsaa sa bahay, nang mabalitaan niyang bumisita si Master Dixon, wala na siyang oras para magsuot ng tsinelas, nagmamadali siyang lumabas para salubungin siya. Master Dixon, bakit hindi ka tumawag kanina? Hindi ka naghanda ng mabuti, sorry for the delay. Wala lang, I came here to discuss with you about my establishment of a pharmaceutical company in Haicheng. Kinawayan siya ni Alex Dixon ng kamay at pumasok. Mabilis na yumuko si Lee Tailei at pinangunahan ang daan. Ang lugar ng villa ng Lee family sa suburbs ay hindi malaki, ngunit ito ay napakapinong, lahat ng uri ng kakaibang bulaklak at halaman ay nakatanim sa looban. May 10 kasambahay, kasama ang hardinero, ang driver, at ang bantay pinto. Nang makitang personal na namumuno si Direktor Lee at nagpapakita ng magalang na saloobin, alam ng kasambahay na may dumating na isang kilalang panauhin, dali-dali niyang tinawag ang lahat ng kasambahay sa bahay at pinapila para salubungin si Alex Dixon. May isang beses na lawa sa likod bahay, maraming lotus na bulaklak ang nakatanim doon, at may pavilion sa gitna ng lawa. Dinala ni Lee Tailei si Alex Dixon sa pavilion sa gitna ng lawa at magalang na inanyayahan siyang maupo. Kinuha niya ang biluotsan sa kasambahay at iniabot ito gamit ang 2 kamay, saka tumayo sa gilid. Isang banayad na simoy ng hangin ang umihip sa halimuyak ng mga bulaklak ng lotus at berdeng dahon. Casual na ngumiti si Alex Dixon at sinabing, Lee Tailei, hindi naman talaga masama itong bahay mo. Mabilis na ngumiti si Lee Tailei at sinabing, Master Dixon, kung hindi ka tatutol, ibibigay ko sa iyo ang bahay na ito. Hindi na kailangan, hindi ako karaniwang nakatira sa Haicheng, kaya tinatamad akong mag-asikaso dito. Ikinaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay. Napangiti si Lee Tailei at sinabing, handa na ang mga katulong sa bahay, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Karaniwang pinamamahalaan ko sila para sa iyo. Maaari kang pumunta at manatili kung gusto mo. Ngayon, ang mayayaman at makapangyarihang mga tao ng Haicheng ay nagsisikap na purihin si Alex Dixon, palaging nakabantay si Lee Tailei, lalo na kapag natatakot siyang nakawin ng pamilya Shou at Ren family ang kanilang mga pabor, at inilagay sila ni Alex Dixon sa isang mahalagang posisyon. Ang kanyang mansyon ay hindi lamang ng 1 hanggang 200 milyon, kung maibibigay niya ito kay Alex Dixon, magagawa niyang pagsamahin ang kanyang posisyon sa ilalim ni Alex Dixon, at maiwasan ang kanyang sarili na maaga ng iba.
Hindi siya pinilit ni Alex Dixon, sa anumang kaso, ang tirahan na ito ay hindi gaanong halaga sa kanya. Mabuti rin na may matutuluyan sa Haicheng. Pagkatapos niyang maupo, sinabi niya kay Li Tailei ang tungkol sa pagtutulungan niya at ng Ren family. Li Tailei, namuhunan ako sa Renhe Hall sa pangalan mo. Isa pa, wala akong oras na manatili sa Haicheng ng matagal, tulungan mo akong bantayan ang pabrika ng parmasyutiko. Matapos itong marinig ni Li Tailei, siya ay walang kapantay na selos sa kanyang puso. Sa puso niya, sinumpa niya si Ren Nan sa sobrang swerte niya. Bagamat hindi gaanong malaki ang 1 bilyon, iyon ang puhunan ni Master Dixon. Bakit hindi nahulog sa kanyang ulo ang magandang bagay na ito? Gayunpaman, dahil tinutulungan niya si Alex Dixon, tiyak na may ilang mga pagsubok. Nagmamadaling sinabi ni Li Tailei, ito ang dapat kong gawin. Mahigpit kong susubaybayan at iuulat ang pag-unlad kay Master Dixon anumang oras. Tuma-NGO si Alex Dixon at sinabing, kapag naging publiko ang paggawa ng gamot, kailangan kong pakilyusan ang iyong mga koneksyon para tulungan akong magbukas ng merkado. Pagkatapos mabuksan ang merkado, ikaw na ang mamahala sa paggawaan ng mga parmasyutiko para sa akin. Ang bahay na ito ay ituturing na iyong pamumuhunan sa mga pagbabahagi, tulad ng Ren family na may hawak na mga pagbabahagi. Nang mabalitaan ni Li Tailei na may mga shares, natuwa agad siya. Kung makalapit siya kay Alex Dixon, itong malaking puno, siguradong kikita siya ng malaki sa palabas. Tuwang-tuwa siya pero makinis ang bibig, ang bahay na ito ay hindi gaanong hindi. Ito ay maituturing na regalo para kay Master Dixon. Paano ito masasabing isang stake sa bahay? Paanong hindi alam ni Alex Dixon ang iniisip niya? Itinumpas niya ang kanyang kamay. Kung gusto niyang may tumulong sa kanya, dapat niyang ibigay sa kanila ang mga gusto nila. Sandaling nag-isip si Li Tailei at sinabing, Master Dixon, ang Nanguang Merchant Union ay nag-ho-host ng isang piging sa Haicheng nitong ilang araw, lahat ng mga negosyante sa probinsya ay nagtitipon dito. Kung lalahok ka at makikilala ang kanilang mga boss, makakatulong din ito sa pagbukas ng merkado para sa gamot sa hinaharap, siguro kung interesado ka. Si Alex Dixon ay nagpainit sa araw, ngumiti at sinabing, ako mismo ay hindi mananagot sa mga benta, hindi na kailangang kilalanin sila. Kahit na sikat ang Nanguang Merchant Union, hindi ito nararapat na banggitin sa kanya. Ang mga koneksyon ng pamilya Dixon sa Jing City ay mas malaki kaysa sa Nanguang Merchant Union, umiral sila sa buong bansa, kailangan lang niyang tawagan si Song Yulua. Tungkol sa paghiling kay Li Tailei na makipagkaibigan sa kanila, ito ay dahil nakita niyang mahirap ito. Kung kailangan niyang gawin ang lahat sa kanyang sarili, ito ay isang pag-aaksaya ng oras para sa kanya upang maglakbay sa pagitan ng Haicheng at Jinling. Ang Nanguang Merchant Union ay isang pangunahing organisasyon sa bilog ng negosyo ng buong rehiyon ng Nanguang. Lahat ng mga mangangalakal sa buong rehiyon ay gustong sumali dito. Gayunpaman, ang Merchant Union ay isang high-end na organisasyon na may limitasyong 100 miyembro. Hindi ito isang bagay na maaaring salihan ng mga ordinaryong boss ng kumpanya. Kahit na may sapat silang pondo, kailangan pa rin nilang magrekomenda sa kanila. Para sa pinakamayamang tao sa Haicheng tulad ni Li Tailei, hindi naging madali para sa kanya na makakuha ng rekomendasyon mula sa isang taong kilala niya kay Haicheng. At saka, maliit na prito lang ang status niya sa Merchant Union, hindi man lang siya makapagsalita ng ilang salita. Kahit na ang sikat na may-ari ng Renhe Hall, si Ren Zhenjun, ay isang middle-level na tao lamang sa Merchant Union, kahit na siya ang presidente ng Haicheng Chamber of Commerce, wala siyang gaanong kapangyarihan sa paggawa ng desisyon. Para naman sa pinuno ng Merchant Union na si Li Weiziqian, hindi lamang nagkaroon ng netong halaga na 10 bilyon, ang pinakamahalaga ay mayroon siyang background ng isang malaking pamilya sa Jing City at may maraming koneksyon, mayroong kahit na mga tao na may mabuting pakikitungo sa kanya sa mga upper political circles, hindi ito isang bagay na maaaring makamit ng Li family at Ren family. Ang pangalan ng deputy chief ay Gu Jihai, at isa rin siyang taong may tunay na kapangyarihan sa isang malaking pamilya. Ang kanyang lakas ay kapantay ng pinuno, ngunit ang kanyang mga hitsura sa pananalapi ay mas mababa. Gusto ni Li Tailei na itulak si Alex Dixon sa Merchant Union para maiangat niya ang kanyang posisyon sa Merchant Union. Gayunpaman, nang makitang hindi siya pinansin ni Alex Dixon, medyo nagulat siya sa kanyang puso.
Hindi niya inaasahan na magiging casual ang kanyang ugali sa nag-uutos na Merchant Union sa Nanguang, hindi kaya mas malaki pa ang background ni Master Dixon kaysa sa leader ng alyansa ng Merchant Union. Ngumiti si Lee Tailei at sinabing, okay lang kahit ayaw mong pumunta, ang pangunahing dahilan ng kanilang pagtitipon ay ang gusto ng leader ng alyansa na makakuha ng Luminous Moonstone. Bright Moonstone, tanong ni Alex Dixon, ano yun? Ang Deputy Chief ay nakikibahagi sa antigong negosyo sa Jing City, ito ay isang itim na bato na nakolekta niya mula sa baybayin ng Timog Silangang Asya, sinasabing ang batong ito ay maaaring makaapekto sa pagtaas ng tubig at tulad ng buwan, Vice Alliance Master ay madalas na pumunta sa katimugang karagatan para magnegosyo, hanggat dumarating ang mga alon ay aalisin niya ang batong ito, kahit gaano pa kalaki ang alon ay hinihinto kaagad, magiging mahinahon at mapayapa. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon, medyo nagulat siya sa puso niya. Ayon sa paglalarawan ni Lee Tailei, ang batong iyon ay tiyak na hindi isang ordinaryong bagay, ngunit isang immortal grade na nag-aayos ng mga bagay. Kinuha ni Lee Tailei ang kanyang telepono, naglabas ng litrato, at ibinigay kay Master Dixon. Master Dixon, tingnan mo, ito ang batong ito. May isang ordinaryong itim na bato sa larawan, kasing laki lang ito ng kamao, at may kantab na itim. Napatitig si Alex Dixon sa litrato at mas nabigla. Dahil ang itim na batong ito ay kamukha ng puting bato na kinuha niya sa Gudong Street, sa kanyang puting bato ay nakasulat ang Peace Fugi, at sa itim na batong ito ay nakasulat ang Four Seas Ascending Heaven. Dalawang bato, isang itim at isang puti, magkamukha pa nga sila. Posible bang mayroong isang uri ng koneksyon? Sandaling nag-isip si Alex Dixon at tinitigan ang kamay na may hawak ng bato sa larawan, tiningnan niya ito nang biglang nagtanong kay Lee Tailei, ang Deputy Chief ba ay hindi maganda ang kalusugang ganap? Natigilan sandali si Lee Tailei at nagtanong, bakit mo nasabi yan? Master Dixon, umiling si Alex Dixon at hindi sumagot, ngunit may ideya siya sa kanyang puso. Kabanata 210. May ideya si Alex Dixon at nagtanong, kailan gaganapin ang piging? Master Dixon, pupunta ka, Tuma NGO si Alex Dixon, gusto niyang ibenta itong Moonlight Stone, di ba? Balak kong bilhin ito. Natigilan si Lee Tailei, nang malapit na niyang sabihin na ang kabilang partido ay nag-aalok ng mataas na presyo, naisip niya ito at binigyan ng 1 bilyon ni Alex Dixon ang Ren family, parang bigla niya itong itinapon. Paanong hindi niya mababayaran ang halaga nito? Pagkaalis, bumalik si Alex Dixon sa Shaw family, matagal na niyang pinag-aaralan ang puting bato, ngunit wala siyang nakita, gayunpaman, alam niya na ang bato ay hindi isang ordinaryong bagay, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na matuklasan ang sikreto ng bato sa pagkakataong ito, kaya natural na hindi niya ito pakakawalan. Gayunpaman, ang presyo ng tinatawag na Obsidian Moon ay hindi magiging masyadong mababa. 1 bilyon lang ang namuhunan ni Alex Dixon, kaya hindi nararapat na humingi siya ng pera ngayon kay Sung Yulua. Isa pa, ayaw niyang mabulgar ang sekreto niya. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at nag-isip sandali, nagpasya siyang makipag-barter. Nakita niya mula sa larawan na ang Deputy Chief ay nasa gitnang yugto ng pancreatic cancer, sa oras na ito, hindi pera ang pinakakulang niya, kundi ang buhay niya, nagkataon, kaya niyang ibigay sa kanya ang buhay na ito. Ang isang medicinal pill na makapagpapagaling ng cancer ay naitala din sa 9 Profound Heavens Scripture, tinawag itong revival pill, ngunit napakahirap nitong puno. Noong nakaraan, ang mga medicinal pill na yun na pino ay maaari lamang ituring na medicinal pill, ngunit ang revival pill na ito ay maaaring ituring na isang tunay na medicinal pill. Ito ay para sa mga tunay na nilinang upang ubusin ito. Dahil napagpasyahan niyang gawin ang gamot na ito, hindi nagatubili si Alex Dixon, inutusan niya si Chen Xiaojiao na maghanap ng isang tumpok ng mga mamahaling halamang gamot, at pagkatapos ay humanap ng isang tahimik na silid upang simulan ang pagpino. Noong nakaraan, ang mga sangkap na panggamot ay inihanda lamang, ngunit sa pagkakataong ito, pagkatapos ayusin ni Alex Dixon ang mga sangkap na panggamot, sinimulan niyang pasiglahin ang qi sa loob ng kanyang katawan. Mabilis na tumaas ang temperatura sa kanyang palad, ang ilang mga halamang gamot ay isa-isang nagkapira-piraso sa kanyang palad, mabilis na kumalat ang halimuyak ng mga halamang gamot at bumalik sa kanyang palad.
Makalipas ang isang oras, namutla ang mukha ni Alex Dixon at pagod ang buong katawan. Gayunpaman, nang tingnan niya ang itim at hindi halatang tableta sa kanyang palad, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kung tutuusin, hindi ito ang unang beses niyang nag-concoct ng tableta, marami pa ring mga kapintasan ang tabletang ito. Ngunit sa isang ordinaryong tao, ito ay isang tunay na walang kamatayang kayamanan. Ren Residence, sa kama sa inner chamber, si Renfeng ay nakahiga sa kama na may maputlang mukha, walang malay. Tumayo si Ren Zhenjun sa tabi ng kama, puno ng pag-aalala at buntong hininga ang mukha. Sa kanyang mukha, may dalawang gallows pa rin na hinukay ng kanyang asawa. Pinaalis pa lang ni Renan ang deputy director ng City Hospital nang pumasok siya ng may taimtim na ekspresyon at sinabing, "Tatay, may ilang doktor na dumating at sinabing wala silang pagpipilian, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Tumingin si Ren Zhenjun sa kanyang asawa, si Li Jinyu, at Bo Mulong, "Kung hindi ka naging bastos kay Master Dixon, baka gumaling na si Fenger." Si Li Jinyu ang tusong nagdulot ng kaguluhan sa araw na yon. Tumayo siya sa pintuan at mabilis na sinabi, "Anong klaseng sakit ang mapapagaling ng walang kwentang kwek-kwek na tulad niya sa murang edad? Nag-imbita na ako ng isang sikat na doktor mula sa National Clinic ng Jing City, malapit na siyang makarating, dito." Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng pinto. Sinamahan ng ilang katulong ang isang matandang lalaki. Ang matandang ito ay nakasuot ng asul na damit at may mayayabang na ekspresyon sa kanyang mukha. Napabuntong hininga si Ren Zhenjun at mukhang nagulat siya. Siya si Great Master Lu Hongzhen ng National Clinic. HMPH, syempre, bakas sa mukha ni Li Jinyu ang kasiyahang ekspresyon. Ang mga medikal na kasanayan ni Master Lu ay 100 beses na mas mataas kaysa sa batang dilaw ang buhok na natagpuan mo, ngayon naniniwala ka na sa akin. Nagulat din si Renan, ang master ng National Clinic ay sikat sa buong mundo ng medikal, hindi siya isang ordinaryong tao na maaaring bayaran. Malamang, sabik na sabik si Li Jinyu na iligtas ang kanyang anak. Gumastos siya ng maraming pera at lahat ng kanyang koneksyon upang makakuha ng isang sikat na doktor upang gamutin ang kanyang anak. Si Ren Zhenjun ay hindi nang ahas na maging pabaya, mabilis siyang lumabas upang salubungin siya at magalang na sinabi, "Humihingi ako ng paumanhin sa hindi pagtanggap sa iyo, makadiyos na doktor, sa iyong presensya." Hindi siya pinansin ni Lu Hongzhen, buong pagmamalaki niyang itinaas ang ulo at naglakad papasok sa bulwagan. Mukha siyang mayabang, ngunit hindi nang ahas si Li Jinyu na gumawa ng eksena. Mabilis siyang lumapit sa kanya at inihain sa dalawang kamay ang isang tasa ng iced black dragon tea. "Lu Godly Doctor, salamat sa pagpunta mo kay Little Feng." Sinulyapan siya ni Lu Hongzhen at ngumuso, "Alisin mo, itong mga basurang dahon ng tsaa, ay pakain mo sa mga aso." Si Li Jinyu ay labis na napahiya, ang dahon ng tsaa na ito ay isang tribute tea ng 100,000 tael ng pilak, lumaki lamang ito ng 100,000 tael ng pilak, sa rehiyon ng bundok, ang buong bansa ay gumawa lamang ng ilang dosenang mga dahon ng tsaa, ngunit ito ay talagang may label na basura. Mabilis siyang ngumiti ng paumanhin at nagpaliwanag, "Master Lu, isa itong tsaa ng pagpupugay." Dinampot ni Lu Hongzhen ang tasa ng tsaa at itinapon ito sa labas ng patio, naiinip na pinagalitan, "Sabi ko magwala ka, pero hindi ka nagpalaki ng tenga, sabi ko basura, kaya basura, may problema ka ba dyan?" Nagalit si Li Jinyu sa kanyang pagbulyaw, ngunit hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang init ng ulo, mabilis niyang inalis ang teapot at pinilit ang sarili ng ngumiti ng humihingi ng tawad, "Dumihan ng basurang ito ang mga mata ni Master, kasalanan ko ito." Itinaas ni Lu Hongzhen ang kanyang ulo at nagtanong, "Nasaan ang pasyente? Gamutin ba siya o hindi? Kung patuloy mo akong inaasar, aalis na ako, manunood lang ako ng 1 minuto, kapag natapos na ang oras, gagawin ko, aalis ka na." Natigilan si Renan, bumulong siya kay Ren Zhenjun, "Tay, napakayabang ng matandang ito." Ang mga tao ng National Clinic ay ang nagtanong ng TCM sa bansa. Ang init ng ulo nila ay natural na hindi maliit, sinabi ni Ren Zhenjun sa mahinang boses, "Hindi namin sila maaaring saktan." Kung ikukumpara sa pagiging malamig ni Alex Dixon, ang matandang ito ay lubos na nagpapalabas. Si Li Jinyu ay pinagalitan ng masama, ngunit ngumiti lamang siya at pagsilbihan siya ng magalang.
Paano niya kayang saktan ang master ng National Clinic? Lumakad si Lu Hangjian sa gilid ng kama at na-diagnose ang pulso ni Ren Feng, walang sabi-sabi. Kumuha siya ng pilak na karayom, at tinusok yon. Maingat na nagtanong si Ren Zhenjun, Master Lu, maaari ko bang tanungin ang aking anak? Ayoko na may istorbo ako kapag ginagamot ko ang aking sakit, kung may gustong magsabi ng isa pang salita, hahayaan ko na lang yun, hindi man lang nagtaas ng ulo si Lu Hangjian. Sa sobrang takot ni Ren Zhenjun ay hindi na siya naglakas loob na magtanong muli, mabilis niyang tinakpan ang bibig. Gustong magtanong ni Li Jinyo tungkol sa kondisyon, ngunit hindi siya nang ahas, nakatayo lang siya sa gilid na kinakabahan. Pagkalipas ng 5 minuto, ang katawan ni Ren Feng ay natatakpan ng mga pilak na karayom, ilang beses nang nanginginig ang mga talukap niya bago niya ito dahan-daang binuksan. Fenger, napaiyak si Li Jinyo sa tuwa at mabilis na sinunggaban siya. Si Ren Zhenjun ay napakasaya rin, at isang malaking bigat ang naalis sa kanyang puso. Oo naman, iba ang mga sikat na doktor ng National Clinic, maaari nilang gisingin ang kanilang mga anak sa loob ng 5 minuto, at maaaring hindi ito magawa ni Alex Dixon. Gayunpaman, pagkagising ni Ren Feng, nakita lang niya si Li Jinyo nang walang salita. Fenger, hindi mo na ako kilala? Nagulat si Li Jinyo. Sinabi ni Lu Hangjian, nalanghap niya ang napakaraming usok sa apoy, na nagdulot ng hypoxia ng utak, ngayon siya ay naging tanga. Nagulat si Ren Zhenjun, paano naging tanga ang kanyang anak? Mabilis siyang nagkaawa, Master Lu, mangyaring mag-isip ng isang bagay. Hindi ko rin maiwasan, pero baka ang isang master na kilala ko ay makakapagpagaling nito. Umiling si Lu Hangjian at sinabing, maaari kong gamutin ang kanyang disfigure na mukha. Maging ang sikat na doktor ng National Clinic ay nagsabi na hindi niya ito mapagaling, naramdaman ni Ren Zhenjun na natigilan at napabuntong hininga. Pinunasan ni Li Jinyo ang kanyang mga mata at sinabing may walang katulad na sakit sa puso, kung gayon, pakitunguhan ang mukha ni Fenger, Great Master. Naging tanga ang kanyang anak, kung pumangit pa ang mukha niya, magiging problema niya ang makakuha ng asawa in the future. Tuma NGO si Lu Hangjian, maingat niyang inilabas ang bote ng eye potion sa kanyang bulsa at ibinuhos ang kalahati ng potion sa bowl, pinahid niya ito sa kaliwang pisngi ni Ren Feng. Wala pang 5 minuto, ang mga paso sa mukha ni Ren Feng ay nagsimulang maglangib at bumagsak, na nagpapakita ng sariwa at malambot na laman. Maliban sa mapatla ang kanyang balat, wala man lang bahid ng paso. Napatingin si Ren Zhenjun na nakanganga ang kanyang bibig, at napabuntong hininga siya sa paghanga sa kanyang puso. Oo naman, ang mga tao ng National Clinic ay may mga uri ng kasanayang medikal, maging si Alex Dixon ay hindi makakamit ang gayong mahimalang kasanayang medikal. Si Li Jinyo ay parehong nagulat at natuwa, pinuri niya, Master Lu, ang iyong mga kasanayang medikal ay talagang naaayon sa iyong reputasyon. Nang muling ilapat ni Lu Hangjian ang gamot, napagtanto niyang wala na ang gamot sa mangkok, agad naman siyang sumimangot. Master Lu, anong problema? Nagmamadaling tanong ni Ren Zhenjun. Umiling si Lu Hangjian, naubos na ang gamot na ito. Sinabi ni Ren Zhenjun, kung gayon kung anong mga halamang gamot ang gusto mo, bibili ako kaagad. Kumunat ang noo ni Lu Hangjian at sinabing, ang potion na ito ay hindi ko ginawa, ito ay gawa ng isang master na kilala ko, tungkol naman sa formula nito, hindi ko pa alam ito, sinabi ko na itong master sa buong bansa lang ang makakagawa na pagalingin ang iyong anak, ang aking mga kasanayang medikal ay hindi maayos kisa sa kanya. Ano, natigilan si Ren Zhenjun at napamura, mayroon pa ring mga medikal na kasanayan sa mundong ito na mas magaling, sabi ni Ren Zhenjun, siya ay talagang nasa itaas mo. Nawala ang pagmamalaki sa mukha ni Lu Hangjian, umiling siya at nag-guilty, there is always someone better than you, tsaka nagkataon na nasa Haicheng siya, ngayon ko lang siya nakilala, sobrang taas ng medical skills niya na kahit ang mga taga-National Clinic ay hindi kayang ikumpara sa kanya. He is more than enough to be my guro. Si Ren Zhenjun ay walang katulad na pagkagulat, hindi niya alam na mayroong isang langit na sumasalungat sa makajos na doktor sa Haicheng. Natigilan din si Ren Nan, si Lu Hangjian ang nagtuturo ng master ng medisina sa bansa, gaano kataas ang kanyang kakayahan sa medisina para tawaging guro. Mabilis na sinabi ni Li Jinyo, Master Lu,
Pakiusap, paliwanagan ako. Sino itong munting makajos na doktor? Iimbitahan ko siya ngayon. Ito, hinaplos ni Lu Hongjian ang kanyang balbas at sinabing, siya ay isang apprentice ng Shou Family's Clinic, ang kanyang apelyido ay Dixon, pumunta kayo at hanapin siya. Natigilan si Renan, Shou Family's Clinic, tanong ni Renan, hindi naman siya yun di ba? Sino? Kumunat ang noo ni Lu Hongjian at tinitigan siya. Pinandilate ni Li Jinyu si Renan at mabilis na sinabi, Master Lu, huwag mo siyang pansinin, ang tinutukoy niya ay isang batang dilaw ang buhok. Siya ay isang kwek-kwek, at ang kanyang apelyido ay Dixon din, ang ganitong uri ng mga kasanayang medikal ng pandaraya. Siya, hindi karapat-dapat dalhin ang iyong sapatos. Nag-isip sandali si Lu Hongjian at nagtanong, Dixon din ang apelyido niya. Nasaan siya? Pupuntahan ko siya. Hindi na kailangan, napangiti si Li Jinyu, ang ganyang kwek-kwek, parang tae ng aso, ay hindi papasok sa mga mata mo, isinusumpa ko na siya. Abangan, ang susunod na kabanata.